At hindi ganun kadali ang maging ina. Maging ina. How we wish at looking at your mother, she can voluntarily remove what is in her womb when she is tired. Kung pwede lang sanang ibaba muna, di ba ba, no? Kaya lang 9 months. 9 months mong bit-bit. Dati, pagka minsan tumatayo ako sa EDSA, pinapanood ko yung mga tao para mayroon akong pang-homily. Ano po? Para true to life. Kita ko yung mag-asawa na hinahabol yung bus sa EDSA. Ano po? Dala ng buntis lahat ng bag. Takbon-takbo yung lalaki. Hinahabol yung bus. Ano po? At nung nakasakay na yung bus, tamang-tama sa tapat ng gate ng seminaryo, hindi siyempre kakawag-kawag yung nanay. Di ba? Ay buntis, no? Lumabas yung lalaki, sumisigaw, bilisan mo! Hindi ko maisip bakit yung buntis ang may dala ng mga bag, di ba? Ganon siguro talaga, no? Maraming pagdurusa ang ina. Nung tinatanong ko aming kapatid, isa lang kapatid namin babae, ano ang iyong unang pagluha bilang nanay? Ang sabi niya, nung na-realize niya na nanay na siya, hindi yung siya nanganganak. Masakit yung nanganganak ano pa? Pero ang kanya daw pagluha, yung tiningnan niya yung kanyang unang anak at sabi niya, nanay na ako. Di ba? The realization that you are a mother. Ano yung kasunod? Ano yung kasunod? The first time kong pinalo ang aking anak. Pinalo niya na yung anak niya first time kasi may ginawang kalokohan. Tinawagan pa ako. Nag-long distance pa. Umiiyak. Naalala ko yun. Ba't ka umiiyak? Pinalo ko si Toto. Uy, ba't ka naiyak? Kasi nasaktan ako. Bakit? Pinalo ba sarili mo? Hindi. Hindi ko kayang tingnan ng aking anak na umiiyak. No? Kaya doon ko sinabi yung hindi bali ng umiyak ang iyong anak ngayon habang iyong itinatama kaysa pagdating ng araw, ikaw nga ngiiyak ng dahil sa iyong anak. No? Sadyang kailangan may umiyak. Sabi nga sa Biblia, parents should never spare the rod as they correct their children. Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Nung daw dinadala sa school, yung unang araw, yung ayaw bumitaw yung anak, di ba? Pasok na. Yung nasa loob yung anak mo, nandun ka sa bintana para kita ka ng anak mo di ba? Naranasan niya yan, ano po? Ang pangatlong pag-iyak ay yung malapit na sila sa school, sabi ng anak, ma, hanggang dyan ka na lang. Bakit? Bawal na akong ihatid. When the child begin to become independent. At yun ang simula ng marami ng pagluha. Di ba na? Yung hindi na makikinig, yung hindi na magpapatulong. Ano pa? Gusto mo maging independent, pero talagang luluha ka pag natuto na silang tumayo sa sariling mga paa. Kaya may mga magulang, binibaby yung mga anak kahit malalaki na. Ano pa? Binibaby yung mga anak. Bakit? Need nila yun. Na sila ay kailanganin ng kailang mga anak.